good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang hapon sa inyo. So dito ulit tayo sa ating pagre-review ng mga trending na stock sa ating Philippine Stock Exchange Index or PSEI. So guys, ilan sa mga nag-trending ulit ngayon na stock ay sina ECEN o East Energy Corporation, si Chelsea Logistics Holding Corporation, dito si CME Holding Corporation, SSP or SFA Semicon Philippine Corporation, then CNVRG or Converge Information and Communication Technology Solution Incorporated. So Merrimart Consumer Corporation, MRC or MRC Allied Corporation, NIKL or Nickel Asia Corporation, Now or Now Corporation. So guys, ang mga nag-trending na stock na to guys is based on sa naging top gainer sila or most active, top loser or top number of traders or either sa fundamental. So guys, ulitin ko ulit, ang mga stock na to ay hindi recommended as a tradable stock for next day. So, ang purpose lang ito is magbigay lang ako ng ideya kung paano mag-review ng mga technical. So, para magkaroon tayo ng konting ideya about sa mga stocks, kung paano ito yung binabasa yung mga stocks sa ating PSEI or Philippine Stock Exchange Index at para nagkaroon tayo ng either 20 to 30% knowledge kung ano ang magiging bias natin or magiging sentiment natin sa mga stock na to. So guys, pupunta tayo sa ating Instagram at tingnan natin ang mga technical indicator na pwede rin gamitin about sa mga stock na to. So guys, punta na tayo sa ating Instagram. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa ating PSEI or Philippine Stock Exchange Index. So, okay, naka 1-day candle tayo. So, mapapansin nyo sa ating chart is nagkaroon tayo ngayon ng Marabuso candle dito sa ating PSEI. So, it means the price is the points of our Philippine Stock Exchange Index is continuous down. So ngayon guys, so bumaba siya ng 128.40 points or equivalent yan ng 2.01%. So may volume siya ngayon na 3.68 billion. So number of traders so 115.27k. So medyo maliit na medyo mababa siya. Then may value siya na 6.66 billion at may net foreign buying siya na negative 942.94 million. So almost I think nasa 13 or 12 to 13% ng value ng ating Philippine Stock Exchange ang malabas na foreign investor. So guys, bakit continuous yung pagbaba ng ating Philippine Stock Exchange? So kasi nga guys, sa global issue regarding sa nalalapit na pag-exit ng Great Britain sa EU. So, possible yung ibang mga investor so nag-hold ng capital or possible din sa nangyayari rin ngayong pandemic. So, naghanap pa ng ibang strategy or ibang kumbaga, naghanap pa sila ng solution kung paano magsisimula ulit. So, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na bumababa yung ating PSI na naman ngayong linggo. So, either yan, sa number one talaga dyan is yung issue ng maging election ngayon sa US at din yung pag-exit ng EU. Then, yung pandemic nga. So, it means yung mga investor dyan, so nag-hold ng capital para malaman nila kung saan talaga nila ilalagay yung kanilang capital. Siyempre, investment dyan. So, kailangan nila kumita. So, yan ang mga possible na dahilan kung bakit bumabagsak ating Philippine Stock Exchange ngayon. Pero guys, hindi lang ang ating Philippine Stock Exchange ang bumabagsak yung puntos ngayon. So halos lahat. So kagabi, so bumagsak din yung S&P 500 ng Amerika, Nasdaq din, Dow Jones. So ngayon, yung halos lahat ng euro, yung sa European market, so bumagsak din. Ngayong araw, so I think yung Shanghai Complex ba or composite index lang yung medyo may gain ng kaunti ngayon, pero the rest Mumbai, so Hong Kong, so Singapore, so the rest Japan, so bumagsak din guys. So Australia, so may pagbaba rin ng mga
na mga puntos ngayon. So, yun guys, ang ating masasabi. So, hindi lang ating PSE ay ang nakakaranas niyan ngayon. So, possible lahat kasi yung mga investor. So, I think na nagkakan muna sila. Kumbaga, lumalaylo, naghahanap ng possible na mga future para sa kanilang investment. So guys, unahin natin ang unang stock na ating makikita na nag-trending ngayon, yung ECEN. So, yung ECEN or EC Energy Corporation, so alam naman natin ngayon, so isa siyang malaking stock na maganda yung takbo ngayon kasi gawa ng mga future project niya at ang mga ongoing project niya, yung mga kanya ngayon ginagawa. So, possible in the future, isa rin siya sa magandang mga stock. So, ngayon guys kasi, mapapansin natin dito sa ating ESAN, so may pagbaba na naman ng puntos o nagsa-sideways lang. So, isa sa mga masasabi natin dyan is, nagkaroon kasi ito guys ng tinatawag natin na yung overbought. So, possibility, kapag overbought ang iyong itong natin, isang stock, lalo pag technical natin titingnan, so there's a possibility na yung price either magkaroon niya ng sideway movement pa or either na bumaba ng kaunti yung presyo kung there's a possibility naman guys. So, pero kung mayroon naman fundamentals na ka-apekto rin naman dyan, so there's a possibility na bumaba rin yung kanyang price. Pero ngayon naman guys, kay ECEN, so positive naman yung kanyang fundamentals dyan. Yung sinasabi ko nga, na marami siyang mga project na hindi lang dito local, kundi globally. So, there's a possibility na in the future maging maganda siya. So, bakit guys, bumababa yung kanyang presyo or hindi naman masasabi ito bumababa kundi nagkakaroon lang sideways. So itong kanyang Bollinger Band guys, so nag-confirm na to ng kanyang tawag dito nung Monday pa lang or nung halos nakaraang linggo pa lang guys ng overbought yan. So mapapansin nyo rin dito sa ating RSI. So ang RSI guys, isa yan sa mga tinitingnan sa mga technical kung mapapansin mo ang isang company is overbought na. So, pag ibig sabihin ng overbought ng isang company guys, ibig sabihin lahat ng share of stock o karamihan ng share of stock is hawak ng trader or investor. So, kumbaga, ang nangyayari diyan kung hahayaan mo lang diyan guys na mag-continuous na tumaas yung presyo, continuous yung presyo, yung company, hindi siya kikita, kundi makikita yung mga trader at mga investor lang. So, ang purpose diyan, it means hindi naman sinabing pababain yung presyo. Kumbaga, magkaroon lang na movement ng konting downtrend. So, kung magkonting ng downtrend lang dito yan guys, so there's a possibility na iba yung mga trader dyan or mga investor na nagkumita na yung kanilang investment. So, there's a possibility na bibitaw na sila ng kanilang mga stock. So, there's a possibility. So, there's a chances to the company to take or kumbaga, kunin ulit o bilhin ulit nila yung stock na hawak nila. Then, after that, so, pag nabili nila yan dyan sa mga price tal ba, ito yung pinaka-maximum niya sa 3.94, then ibababa niya lang dito sa hanggang 3.70. So, after na mabili niya dyan at makuha niya na lahat yung stock, so, mapapansin natin dyan kung either na bumaba ng more than as RSI 30, so masabi natin oversold dyan. So ibig sabihin hawak naman ng mga company, there's a possibility naman na ibebenta na naman yon, continuous na naman na natataas yung kanyang price guys, sa tataas naman yung kanyang presyo. So yun ang mga there's a possibility. So hindi ibig sabihin na overbought ng isang company, so there's a tendency na magkakaroon na siya na sobrang baba ng kanyang trend na mangyayari or pagbaba ng presyo. So hindi naman ibig sabihin guys either na mag sideways yung presyo or pag sinabi nagkaroon ng sideways guys, either yung average price niya so nandoon lang sa isang nandoon lang sa loob ng isang nandito may certain range lang yung price niya na ginagalawan. So yun ang sinasabing sideways. So either na bumaba na counter or tumatas, pero hindi lalabas doon sa range na nakaset sa kanya or napapansin natin na may range na nangyayari. So ito, tulad nito guys, isang itong uri ng paggalaw ng sideways. So ito yung range niya, yung top niya, yun, then bumaba siya dito. Then after that guys, so halos hindi na siya lumabas yung mga price dyan sa closing at opening dyan. Then after naman na magkaroon na ng, after na magkaroon ng dito momentum or possibility na may huge number of volume na nahawak, so pwede nang pakawalan yung volume ulit ibigay ulit sa mga investor or sa trader. So yun natin masasabi dito sa ating RSI at saka Bollinger Band guys kung paano basahin natin to. So tingnan natin ang isa sa mga technical indicator na ginagamit natin na pag-trace ng trend guys. So itong ADX or average
average directional index. So, yung ADX guys, so hindi siya ginagamit para i-trace mo yung kung tataas o bababa yung presyo. So, ang paggamit ng ADX guys, i-trace mo yung movement ng trend or anong klaseng trend ang mangyayari. So, sa ADX, so tulad ng mga sinabi ko, kapag itong pataas yung kanyang trend, yung kanyang graph guys, it means there's a straightening of trends. Ibig sabihin, either na tumaas ng patuloy sa pagtaas or patuloy sa pagbaba. So, ito naman guys, itong pababa naman na trend guys, ibig sabihin weakening of trend. So, either na huminto yung pagbaba niya or huminto yung pagtaas niya. So, kapag yung ADX mo naman ay may range dito na between yung below 20, so it means ang ADX mo is napaka-weekend. So, ibig sabihin yan, yung walang ganong movement na mangyayari sa isang tawa dito sa isang kumbaga, kung babasahin mo EDX, walang ganong movement. Then, kapag between 20 and 40, so it means yung trend yan, guys, may possibility na strong trend. So, may mataas na possible na bullish or may mataas na possible na bearish. Then, between naman, pag EDX mo is above 40, so, may tendency naman na extreme trend ang mangyayari. So, napaka-bullish or napaka-huge ng changes ng isang price na or movement ng isang price ng isang stock. So, yun ang ating masasabi, guys, dito sa ating ACN. So, kay ACN guys, so is natural na siya. So, there's a possibility rin na, yun, mapapansin nyo, naman nagte-take profit din. Kasi nga, medyo yung galaw ng ating market ay pababa. So, simula pa nung Monday. So, ang iba dyan, so medyo nagpapanik na. So, there's a possibility talaga na bumaba na yung presyo. So, tingnan natin ang every 5 minutes candle nito guys, para sa mga trader. So, mapapansin nyo, 29 ngayon. So, ito, halos yung price niya. So, halos hindi guys. Kumbaga, tumaas. After na tumaas in the, kumbaga, first 10 minutes, then tuloy-tuloy na siya sa pagbagsak. At ito, mapapansin nyo, yung price candle is nasa baba ng ating simple moving average dito sa ating Bollinger Band. So, may indication na yung price niyan is baga mag-continue sa pagbaba. So, try na itaas guys, pero hinihila din talaga sa baba. So, lalong ito yung price na to. So, supported by volume yan guys. Yung pinakamalaking price na ito nangyari dito sa last 15 minutes ng market. So, napaka-huge na pagbaba ng price. So, napaka-huge naman number of selling dito. So, yun ang mapapansin natin dyan. So, yung volume ng selling, so, sinusuportahan ay yung price ng selling. So, sinusuportahan siya ng huge volume. So, yung mayroon na mga nagbabuy naman guys, so, pero yung mapapansin natin dito, so hindi naman baga walang gaanong dito volume na nangyari sa buy dito at yung mga price movement so mapapansin nyo sa buy guys, so walang gaanong movement. So, yun ang ating masasabi dito kay ECEN. So, sa mga trader, so there's a chances na either na tumaas yan, pero there's a huge possibility na talagang bababayan or magkaroon ng sideway yung presyo yan guys. So, lalo na Friday bukas, so alam naman natin pag Friday, so profit day. Pero ngayon pa lang guys, so mas marami na nagte-take ng profit. So, sumunod guys is Chelsea. So, si Chelsea, so, continuous. So, ngayon, continuous yung pag-sideways niya. So, mapapansin nyo na tumaas ulit siya. So, yung price range niya. So, sinasabi ko. So, ito yung pinaka-high na nakuha niya guys. So, ito, yung sa price niya, nag-high siya dyan sa part na yan. So, ito naman yung pinaka-low niya. So, either sa pinaka lower low niya nangyari. So, after nan, so ito. So, tingnan niyo yung pressure guys. So, yung sinasabi ko na nagkaroon ng sideways siya kasi nga pumasok sa overbought ng time na yan guys. Oh. So, at ngayon mapapansin nyo nagkaroon ng narrowing may pag-narrow yung kanyang Bollinger Band. At mapapansin nyo sa time na yan, sa mga time na ito, so yung ating dito, simple moving average na dito sa ating Bollinger Bands is kumbaga napaka-trend yung kanyang graph, pero yung movement ng price is medyo sideways. It means there's a possibility na bababa or magkakaroon ng tinatawag na sideways yung price sa time na yan guys. So ito yung sinatawag ko na sideways. So bumaba siya, then
tumaas, then baba ulit, baba, then taas, yon. So, it means yung price range nandyan lang guys sa naglalaro sa part na yan. So, hindi sila nagkakaroon ng gap. So, guys, sa tulad ng sinabi ko, it means na kung ganyan ang movement ng isang company at maganda yung kanyang fundamental, so in the future, so it means may magandang indication sa future niya. So, lalo na kapag ganyan din, tumingin din kayo ng kanyang fundamental. So, bakit ganyan yung kanyang price movement? So, alam naman natin si Chelsea guys, meron na siyang tinatawag na infrastructure arm o yung tagagawa ng mga tower or possible. I think kung hindi lang tower ang kanyang gagawin, so baka mag-expand pa yon yung infrastructure arm niya. So, ngayon, may mga contract siya na I think yung Udinia, so isa sa mga subsidiary niya na nakuha na magtayo ng mga tower para kay dito. So, yun ang ating possible na tawag dito na mangyayari guys. So, ang possible dyan guys, so kung gagawa kayo ng support dito, so either ito yung support nating titingnan guys, so sa part na to. So, kung ma-break niya to yung part na to, I think ito the strong. So, ito natin magagawing support nito. So, wala na ibang support na mangyayari dyan kasi yan ang huge number guys. So, kung yung price dito guys ay tawa dito, ma-break or sa pagbaba nito, sa pag-continuous na baba kasi nearly na talaga siya sa tawa dito sa overbought. So, or kung possible man siya na magkaroon ng tinatawag natin na dito weakening of trend, so there's a possibility na magkaroon siya ng pagtaas o pagbaba ng presyo. So, punta tayo dito guys. So, another, dito tayo, gawa tayo resistance. So, strong resistance. So, possibility, ito, yan. So, hindi, ito, yung price na to. So, ito yung masasabi natin strong resistance niya guys. So, 2 beses na siya nagagawa yan. So, ito yung maging resistance natin dyan. So, sa possibility. So, kung ma-break nyo na yung price yan, guys. So, kung may pagtaas na siya, so, there's a possibility na tumaas yung kanyang presyo. So, mga investor or mag-i-invest dito sa ating Chelsea. So, ito guys, mapapansin natin sa ADX natin na medyo may pag-down or may pag-weaken ng trend. So, it means, yun nga, maglalaylo yung trend dito sa possibility nito. So, when weakening of trend, it means na either na tumaas to, so, or bumaba ulit ng panibago kasi medyo may pag-weekend kasi yung sideways yung naging galaw nyo guys. So, pero mapapansin natin dito, so, yung ADX natin, so, medyo mabab to sa 50. So, it means, nagkaroon ng extreme trend sa part na to. So, ito nga, mapapansin nyo dito yung extreme trend na nangyari na yan guys. So, ito. So, yun ang sinasabi ko, above 50 siya, extreme trend. So, nasa above 50 pa siya, there's a possibility na magkaroon ng extreme trend na possible na either the downtrend or uptrend. Pero ngayon, nearly siya sa ating tawag na overbought dito sa RSI. So, there's a possibility na kung may break yung RSI, it's possible na to taas yung presyo guys ng kahit papaano. Pero kung magkaroon ng reversal ang RSI sa day, so there's a possible na bumaba yung presyo. Pero tingnan natin sa 5 minutes candle para sa ating mga traders sa bukas. So ang possible na galaw ni Chelsea. So dito naman kay Chelsea guys. So 29 ngayon. So yung 5 minutes candle niya, medyo huge naman yung galaw niya. Pero dito medyo may pag-narrow na naman yung ating 5 minutes candle. At itong simple moving average natin, so napaka-trend naman yung kanyang ng kanyang graph, pero yung price medyo sideways sa huling mga minuto or huling oras ng trading day ngayong araw. So there's a possibility na magko-cross na naman siya below. At yung RSI naman dito medyo may pagkuan na rin, sideways ng galaw. At itong ating ADX, so medyo may pag-weekend nga rin na tinatawag. So it means there's possible na there's a new trend na mangyayari. There's a new trend na gagawin, either na magkaroon ng panibagong uptrend or panibagong downtrend na possible. So sa mga trader ulit dyan, so tingnan ulit natin dyan at there's a possibility na gumamit ulit tayo ng ibang technical indicator. At mapapansin nyo rin dito sa 29 ngayon, so yung huge volume, so halos mas marami yung buyer sa ngayong araw guys. So kahit sabihin natin sa day candle, ano yung binigay niya sa kanyang day candle is for buying. So possibility nga halos kasi lahat dito is buying. So dito 29, so medyo
may sa early in the morning or early hour ng ating trading day. So, medyo marami nag-take profit or nag-sell. So, ito. Then, after that, so po halos puro buying na. So, ito, may mga buying, medyo used na yung buying ng ating Chelsea. So, there's a possibility na merong pumapasok na or bumibili ng mga kwan nito, ng mga dito, stock na to. So, tingnan natin guys ang transaction day. So, 18K. So, medyo malaki. So, may mga trader. So, possible mga trader to yung iba dito by 100. So, may 1.5. So, walang gaan. Ito lang 18K. So, it means may mga trader. So, halos karamihan. So, trader ang ating napapansin dito guys. So, may medyo kwan lang kasi ito guys. So, 5.86 na yung price niya. So, possible na 1,000 ang minimum or minimum na kwan mo dyan na kung naka normalat ka. So, there's a possibility talaga na number of trade. So, 2.5K. So, 2,500. Ay, 5.6. 100 pala. So, 100 ang minimum nito guys. So, may 100 kwan ka. So, pero dito, papansin natin medyo mabababa yung mga volume na bumibili. So, Abacus, AA Abacus. So, yun guys, ang masasabi. So, either na magkaroon ng sideways na itong si Chelsea sa bukas or other day, pero if the price guys, so nabi ko sa inyo na itong support na to guys, ma-break to. Ito yung pinaka strong support na ating ginawa guys. So kapag na-break yung support na yun guys at ang price is bumaba dito sa ating simple moving average tapos pa-break yung support guys, so there's a possibility na magkaroon ng downtrend yung price ni Chelsea. So yun ating masasabi dito guys kay Chelsea. So, sumunod guys si Canbird. So, wala naman tayong technical yan guys kay Canbird. So, ngayon na naman guys. So, may mga buying na naman. So, after niya na nagkaroon ng down nung nakaraang araw. So, first 4 days niya. So, ito yung kanyang candle, price candle. So, ngayong araw. So, halos marami yung selling. Pero, halos wala nang pumapasok guys na volume. So, yung, baga, I think na bumibili sa, syempre, medyo sa bababa siya ng kanyang opening guys or kanyang IPO. So, walang gaanong volume. So, if the possible na magkaroon to guys ng continuous na pagtaas, so there's a possibility makakita tayo ng medyo huge number of volume dito. So, may 26.88 million siya. So, may price siya na 15.16. So, medyo mataas ang kanyang pag-angat ngayon. Nasa 0.66%, ay 0.66 pesos. Then, may 4.55%. So, value. So, may 401.01 million. Then, net foreign buying, so positive, 58.49. So, positive yung foreign buying natin. So, it means may pumapasok na foreign investor. So, sa day 5 minutes candle, so, medyo, guys, good ang kanyang 5 minutes candle dito na pinorm or mga graph niya. So, nasa taas ng simple moving average. So, yun nga lang, medyo narrowing. So, it means na either na magkaroon ulit ng pagbaba or pag sideways ng presyo. So, yun ating masabi. Pero ngayon, medyo huge ang kanyang tawag dito, yung kanyang yung kanyang candle. So, medyo maganda yung mga galawan niya. So, yung ADX natin, so, nagtatry na mag-above 50. So, or going 50 above. So, it means may, kung mag-continuous, itong RSI naman, so, hindi naman natin binagbabasihan kapag yung price candle is natin is nasa minutes candle lang. So, sa day candle lang natin siya tinitingnan or either sa week. So, week candle, so, basta pag more than day candle guys, so, ginagamit natin yung RSI natin para malaman natin yung status ng isang company. Pero kapag yung every 5 minutes candle lang siya, so hindi natin pinagbabasihan kung overbought, oversold ng isang company based dito sa ating RSI kasi medyo, kumbaga yung movement dyan guys is medyo, kumbaga, movement niya is tuloy-tuloy. So, and like pag day candle kasi, so, dun mo ma-determine talaga kung ano nangyari sa isang company. So, masabi ng kay Canvers guys, so, kung magtuloy-tuloy, so, itong mga price kasi medyo humabol na naman itong ating simple moving average. So, naping huge yung kanya, yung yung trend niya, medyo uptrend siya, pero yung mga price candle sa last hour kasi medyo sideways yung galaw o movement. Pero yung halos nagka-converge sila, it means nagta-try na mag-cross above na naman itong simple moving average sa ating price candle. So, alam naman natin kapag nag-cross above sa mga price itong ating simple moving average, so there's a tendency talaga na pababa yung price or magkakaroon ng
pagbaba ng presyo. So, yun guys, ating masasabi guys. So, 5 minutes. So, or either guys na nagkaroon na to ng kumbaga may mga lumabas na rin dito na naipit sa part na to. So pero ngayon kung naging movement na is tumataas, so either na to lumalabas na yan. So pero yung volume, so hindi niya na-meet, so pababa na pababa yung volume niya. So medyo 13 million na yung required niya na volume dito. So medyo malaki sa 229 million. So ngayon naging 26 na lang. So almost kwan siya guys, nasa 229. So naging 26. So almost 10% na lang ng volume niya ang gumalaw, unlike nung either yung opening plan siya, o either na yung volume niya guys is mga naipit dito guys, na masasabi natin na investor. So hindi pa lumalabas. So yung mga volume pa lang lumalabas diyan, either yung nakapag-take ng profit na dito o nag-take na ng profit na naman ngayon, or na dito na naipit, so tapos nag-take na naman ng profit. So yun ating mga possible na ideya dyan guys na masasabi dito kay Converge. So guys, si dito guys, so si dito may pagtaas na naman guys. So pero yung price niya, so medyo pa rin, sideways pa rin guys. So ito yung price range na ating nakikita dito guys. So hindi rin siya lumalabas at patuloy pa rin na humahabol itong yung ating simple moving average sa ating Bollinger Band. So it means there a tendency na magpatuloy ng sideways itong si dito, at ito nga yung ating Bollinger Band, yung upper sa lower band is natigil na yung pag-narrow. So medyo neutral na naman yung galaw niya. Ibig sabihin nagkakaroon na siya ng parallel na galaw ng kanyang yung dalawang band na to. So yung upper sa lower band at parallel dito sa ating simple moving average. So may tendency na magpo-form ng panibagong trend na, or either na uptrend or downtrend na. So yun ating tingnan guys. So kapag nag-widening na to ang ating Bollinger Band, yung upper sa lower band, so it means panibagong trend ang ating titingnan. So ngayon, based sa ating nakikita, yung RSI niya naman nga, so napakaganda kasi ng fundamental ni dito. So na nangyari sa atin sa mga nagdaang buwan, so kaya medyo overbought na rin siya. So it means na hawak ng sabi ko kasi trader, or either na yung dito yung trader, or either ng mga investor yung kanilang stock. So pero dito guys, so yung medyo weekend, so ibig sabihin weekend yung trend, so pababa yung so nagpo-form siya ng down na graph dito sa ating sa ating dito ADX. So weekend, pero nasa above 50 yan. So it means medyo extreme yung mangyayaring formation ng trend na bubuuhin nito guys. So either na uptrend or downtrend ang ating masasabi. Pero in that case guys, so masasabi natin guys na yung baka magkaroon nito ng uptrend dito. So yun kasi ang isa sa mga tinitingnan natin guys sa fundamentals, ang isa sa mga nagiging basehan natin kapag sa stock market tayo, lalong-lalo na maganda yung nagiging future niya, or magiging future, kumbaga yung magiging benefits nito sa public. So may i-deliver niya sa public. So yun ang isa sa mga magdadala sa kanya guys kung bakit magkakaroon ng tinatawag na uptrend ng presyo. So it means na yung iba dyan mga traders, so nakafocus dyan, or either mga investor tinitingnan yan guys. So yun nga lang, so volume ngayon is 99.02 million. So halos na-meet niya yung kanyang required volume ngayon guys. So may pagtaas naman siya na 0.15 pesos, na equivalent niya ng 2.27%. So number of trades, so tingnan nyo, 13.64k. So sa volume na yan guys na may 13.64k of trade, so at karamihan, so kumbaga buying. So it means sa isang nagbebenta or nagsisell ng kanyang, sa isang nagbebenta, either na isa yung nagbenta din, dalawa yung bumili, or either guys sa kabuuan nito guys, ang ratio ng buying sa selling guys is 1.5. So it means isa yung nagsisell, then ang average na bumibili is 1.5. So that's in ating mga kumbaga ating analytic guys na sinasabi guys, kasi mapapansin nyo dito kasi sa volume ng candle, it means mas marami yung buying, mas marami yung nag-buy. Tingnan natin ang every 5 minutes guys na movement. So sa every 5 minutes movement guys, so halos katulad din na form to ni Chelsea ang kanyang dito Bollinger Band. So medyo huge yung pagtaas, then humahabol itong simple moving average, then nagkaroon ng tinatawag na pag sideways at pag narrow na ating Bollinger Band. So there's a tendency na baka tumaas or either na bumaba yung kanyang presyo. So yung ating masasabi guys.
Ayun nga guys, so yun ating masasabi dito. So I think na magkakaroon to ng sideways movement yung price kasi Friday bukas guys. So alam naman natin. So ang Fridays is a profit day. So para sa nakikita natin ngayon kung tumaas yung presyo, so either na nagkaroon to ng dito ng may nag-take profit na. Pero sa ganitong scenario ni dito guys, so ilang days na siya nagkakaroon ng sideways. So there's a possibility na talaga na halos kumbaga hawak ng mga investor or trader yung stock na to guys. So or hinohold ng iba sa mga na nakabili ng stock na to sa time kumbaga sa part na to guys. Kung dito sila nakabili, so possible na hold pa rin nila yan guys. So kasi kung sabi natin naman nag-take profit na dito guys, so baka sa part na to, dito na sa part na to guys, diyan na sinasabi natin take profit or dito sa part na to guys. Kasi ito na yung time na medyo ito na yung higher high na form niya guys sa part na to. Then nagkaroon na siya ng low or either nagkaroon ng high dito pero yung higher high na candle ito. So ito yung nagkaroon na siya ng reversal ng mga presyo. So it means sa part na to guys, dito na nagkaroon ng tinatawag natin na pag take ng profit. Pero yung part na to guys, it means naka-hold pa rin yung mga price yan guys. So either na si dito guys, so hawak ng mga either possible na trader or investor. So, yun ang ating nasasabi. So, kaya mapapansin nyo, so halos continuous pa rin talaga yung overbought niya. So, it means hindi hawak ng company yung kanilang kung kabuuan ng mga share or halos malaking share is hindi hawak ng isang company or hawak ng ibang trader or investor. So, yan natin masasabi dito guys. So, medyo at ngayon guys, halos puro buying nga. So, mas maraming bumibili. So, mapapansin mo naman yan dito sa every 5 minutes candle. So, dito medyo yun merong buying agad dito, mas malami. Pero dito guys sa after 30 minutes o before 10 o'clock, so medyo may nag-take profit na. Then the rest niyan guys, so puro buying na ito yung nakikita dito sa mga price candle nito. So it means hawak talaga ng ibang mga investor yan. So yun nga sinasabi ko, yung nag-take profit dyan, so either na yung nakabili sa part na to guys, so either yan guys or ng mga trader or investor. So yun natin masasabi guys, or sabi natin wala tayong masabing investor pala guys kasi medyo mababa yung kanyan. So yung tawa dito time frame na kanyan, so either dyan halos mga trader na naka-hold dyan guys. So yun natin masasabi kayo dito guys, so either sa magkaroon ng sideways, so yun natin masasabi. So guys, kung i-break niya itong price na to guys, so in the coming days may break niya itong price na to, so sa part na to, so ito yung strong resistance na yan. So kung i-break niya na yung price yan guys, so dalawang beses na yan, so na tumama sa yung price na yan dyan guys. So kung i-break niya dito guys, I think nasa 6.8 or 6.83, so basta or nasa 6.8 or 6.9, so i-break niya dyan guys. So either na pag na-break niya dyan guys, it means na magkaroon siya ng tinatawag na pagtaas ng presyo. Pero once na kung yung support niya naman, so ito yung pinaka strong support na masasabi natin. So either sa part na to, so ilang beses na tumama dito. So ito sa part na yun guys, so kung yun naman i-break niya dyan guys at magkataon na yung price candle na dito going below dito sa simple moving average, so there's a tendency naman na baka bumaba rin yung ating presyo. So either na bumaba ng 6 pesos or mag-above na siya ng 6 pesos. So between going to 7 or between below 6 lang. So yung ating masasabi, or hanggang 5 point something. So yun ating masasabi dito guys. So yun ating masasabi dito guys sa stock na to. Sumunod guys si MM. So ngayon, so medyo nagkaroon na siya ng tinawag na reversal ng price. So medyo kwanda ka rin kasi yun guys. Dito almost 6 days siya nagkaroon ng tinatawag natin na uptrend. So medyo malaki na yung price range niyan. So kung titingnan nyo yung price range, so halos kung nakabili ka sa part na yan, so kung hanggang sa part na to, so halos may 11% na profit na yung part na yan guys. So it means na it's a good indication na kumbaga more than sa 12% ka. So it means it's a good take to break profit lang bilang sa mga trader dyan. So kung dyan nakabili na, at yun nga yung movement ng ating stock market or global market natin ngayon is medyo hindi ganong mag-move ng uptrend. So may mga paggalaw na medyo bumababa kasi nga ang ibang mga investor, so naghihintay rin yan guys ng mga scenario or mga report
or event na gagawin ng isang bansa, kumbaga pag-exit ng EU, ano yung magiging possible na magkaroon ng kanyan adjustment, then yung yung magiging result ng magiging election. So halos palapit na, so malapit na yung November, so halos palapit na nga tong election natin sa US. So yun ang ating binabantayan yan, guys. So yun ang mga investor na tinitingnan sa kung isa kang businessman. So kasi nga depende yan sa magiging takbo ng mag new administration, then tulad dito sa EU, panibagong yan, plataforma na mangyayari diyan, kasi kung ma-exit ka na sa EU, so hindi na siya sakop yung Great Britain ng EU Parliament. So there's a possibility na magkaroon ng dito panibagong platform na yung isang bansa niya yan. So, at pag nagpanibago, kung dito naman sa US, kung matalo naman itong si Trump, so possible din na magkaroon ng panibagong yung terms of government na naman. So, magbabago rin naman yung galaw dyan. So, yun ang tinitingnan din ng mga ibang investor dyan. So, halos lahat ng mga ng market ngayon is medyo may pagbaba. It means yung mga investor, so hinohold nila yung mga capital nila, or tumitingin sila yung magiging movement in the coming future. So yun ang ating masasabi diyan, guys. So ngayon, guys, so there's a possibility na nagte-take profit na yung may nakabili dito. So yung mga sinatawag natin yan ng mga trader. So masasabi kang trader, guys, so kung either intra-trader ka or intraday trader, so yung araw-araw nagte-trade, or either na weekly trader, or natawag natin na monthly trader. So may mga monthly trader diyan na gumagawa. So sa isang buwan, so nilalagay nila yung capital nila sa isang stock, then after month, so tingnan nila kung either na umangat o hindi. So or either kung may nakikita silang movement na medyo bumababa, so nagkakaroon sila ng tinatawag na cut loss. So yun ating masasabi, guys, sa mga trader. So dito kay guys, so there's a possibility na medyo use na rin yung income mo dito sa kung dito, guys, sa movement na to. At yun nga, nasa near na rin siya ng tinatawag na overbought yung isang company. So it means there's a possibility talaga na there's an instances na in other day or next week, so there's a possibility na bumaba yung presyo. So ngayon nga may nag-take profit na, then siguro sa mga movement niya ng mga market. So dito kasi sa stock market, isa lang ang possible muna para magkaroon ng gain. So yun ay kapag tumaas yung presyo. So unlike sa forex, so kahit bumaba yan, so kung magkaroon ng movement na pagbaba, so mapapansin mo mayroon pa ring income na mangyayari doon. So yun ang isa sa mga ng stock market lang, guys. Kumbaga disadvantage niya lang sa forex. So doon ka lang mapapansin mo, it means na puro selling yung ating mapapansin dito sa mga stock na to, kasi nga medyo huge na yung pagtaas niya. So at yung kanyang ADX, guys, so dito medyo nagkakaroon na naman siya ng tinatawag na dito sideways na paggalaw. So it means medyo nagwi-weaken yung kanyang ADX, at yun nga nasa above 20 lang siya. So there's a possibility na pag nag below 20 siya, so ibig sabihin weak yung magiging price niya, magiging weak of trend of price nito. So it means magkaroon ng gagalaw man konti lang, either tumaas o bumaba. So at isa pa sa tinitingnan natin dito, so baka magkaroon to ng narrowing itong ating Bollinger Band. So volume ngayon, so medyo halos 80% din ng kanyang required volume is na-meet din niya. So nga lang bumaba siya ng 0.11, so medyo malaki rin yan. So equivalent 3.13%. So volume niya sa 26.57 million, then 91.02 million yung value. Pero yung net foreign buying niya, guys, is may 514.61k. So number of trades, so nasa 3.13k. So medyo marami yung trades na nangyari. So ibig sabihin marami talaga nag-exit ng mga trader dyan, or may hawak ng mga volume. So pero dito mapapansin natin dito, guys, so kakaunti lang yung candle na na-form na marami yung nagsisell, pero huge naman yung volume. So mapapansin natin dito mas marami pa rin yung, kung ating bibilangin, so o titingnan, mas marami yung volume, or yung graph na form na mas marami yung nagbabay. Yun nga lang, hindi sustainable yung volume niya. So medyo mababa, kakaunti yung volume. Unlike yung mga nagsisell, guys, so medyo huge yung number of volume nito, guys. At saka yung price nito, so dito yung gap down ng price kasi sa opening. So isa ito sa mga nagtulak, so kung bakit nagkaroon to ng tinatawag na selling, guys. So at yung last minutes natin, so tumaas man, pero hinila pa rin pababa, guys. It means na tendency talaga na
magsisell or bibitaw yung mga karamihan sa may hawak ng stock dito. So ito mapapansin nyo. So medyo mapapansin nyo nakaang-alos yung mga red candle yung mapapansin nyo dito. Pero may mga green candle guys, pero iba dito the rest to maliliit na. So halos hindi na siya mapapansin. So halos naked eye na lang natin napapansin dito. Kung tututukan mo yung computer, so kung at ibilangin mo rin to yung mga green candle, green graph na nangyari, graph sa ating volume, so mas marami sila pero wala silang supported volume guys. It means na sell ang position. It means na may indication na magkaroon doon ng pagbaba itong si ating Mary Mart sa this coming days or either next week or kung hindi man guys magkaroon to ng pababa, so magkaroon din ng tinatawag natin na sideways na movement ng tawag dito ng presyo. At isa pa sa kung ngayon medyo malapit na rin naman yung Christmas natin, so I think kung maging maganda pa rin ang Christmas, so either na isa sa magbe-benefit itong si Mary Mart kasi nga consumer kumbaga retail siya na retail services siya ng mga goods na common necessities ng mga tao. So yun natin masasabi guys. So guys, MRC. So, yun nga guys, so medyo may pagbaba si MRC at ngayon mapapansin natin, medyo lumalayo ating Bollinger Bands sa ating upper band, sa ating price candle. So, yung price candle natin, medyo yung movement niya na after nung Monday na medyo huge na pagtaas, so medyo nagkakaroon ng sideways at itong yung simple moving average natin, so medyo trend yung kanyang movement. So, either na dito yung price is magkaroon na mag-meet or mag-hug dito sa ating simple moving average. So kung magkataon na mag-hug to, may tendency na mag-hug, so it means na may pagbaba yung presyo. So isa sa mga naapekto nitong ni MRC guys yung pagbaba niya. So yung pagbaba ng mga global market. So alam naman natin isa sa mga subsidiary na company na hawak nitong si MRC is McDonald's. So ngayon kung titingnan niyo yung ng McDonald's, so medyo altis, I think nasa 4% o 7% yung pagbaba niya kagabi sa US market. So halos pababa yung presyo niya kagabi. So isa sa mga ng price nito si MRC itong ng McDonald's. So alam naman natin na subsidiary niya yan. So tingnan natin sa report dito. So negative nga siya eh. So negative 6.81 million. So ibig sabihin lugi. So isa rin sa mga nagdadala ng kanyang ito ni MRC. So isa pa, so overbought na rin siya. So there's a tendency talaga na magkaroon to ng movement na pagbaba ng presyo. So kapag nagkaroon to ng narrowing yung kanyang Bollinger Band guys, so ito yung kanyang lower band, so nagpo-form na ng halos downtrend. So may tendency na bumaba yung mga price nito. So yun natin masasabi dito sa ating MRC guys. So sa 5 minutes sa candle, so medyo wala naman siya ng ganong movement talaga yan. So yung nandito sa stock na to guys, so medyo malaki kailangan ng capital mo dito kasi nga yung yung price niya, so kailangan yung kung naka-normalat ka, so kailangan mo ng 100,000, I think 100,000 na share bago ka makabili. 100,000 ba or 10,000. So kung may 10,000 ka, so may 4,000 ka every 10,000. So at yung kung tumas man siya ng movement na 0.05, so I think 0.05 kasi ito 0.005 yung magiging kwan nito, so nasa 50 pesos, so 500 pesos lang yung kanya. So kaya medyo ang kwan dito guys is for investment lang talaga to na mga stock. So ngayon medyo pababa na siya, so it means na time na bantayan natin to as an investor. So ito rin yung nangyayari kasi dito guys, yung ADX niya, so medyo above na sa 50, so at medyo yung trend niya is up, so medyo strengthening yung magiging form ng mangyayari ng trend dito. So yun ating tingnan guys, bantay-bantayan. So kung mag-continue sa magtaas, so pero itong ating simple moving average kasi, so halos hinahabol niya itong ating price candle at itong ating upper band, so halos medyo lumalayo dito sa ating price candle at yung may indication na yung price candle natin pababa. So yun ating masasabi dito kay MRC. So nickel, after niya na nagkaroon ng pagtaas ng kaunti kahapon, so ito naman, so ito nga si nickel guys, so yung kanya nagkakaroon din ng sideways yung paggalaw ng kanyang presyo. So ito yung pinaka high niya, so ito yung pinaka low niya, o lower high niya dito, so part na to, or I think lower high na ito masabi natin, panibagong high to, dito. So guys, ito yung ating support dito. So kapag yung price na to,
So, ma-break yan sa down. So, medyo malapit na yung price na yun, guys. Ating simple moving average dito sa ating Bollinger Bands is halos medyo malapit ating price candle dyan. So, may tendency na mag-hug yan. So, pag mag-hug yan, guys, ang tingnan natin, guys, kung ano yung takbo, kung mag-going below. So, ngayon, yung ating Bollinger Band, so, medyo may pag-narrow. So, naka-day candle tayo. So, medyo may pag-narrow. It means, yung continuous, yung kumbaga, may continuation na another 2 days or 3 days or other sa next week na pag sideways itong ating nickel. So ngayon, si nickel medyo bumababa naman yung RSI niya. It means na medyo nakakabawi na yung company. So it means na tinatake na yung company yung mga stock na tawag dito na hawak ng mga trader. So ngayon guys, so medyo nga may nagtitake ng profit na rin dito. So medyo mas marami yung selling ngayon na trades compare sa buying trades. So sa 5 minutes, so, early pa lang, so meron yan na nag-take profit, guys. So, yun nga, nag-take profit, so medyo bumaba yung presyo. It means bumababa kapag nag-take profit or nagsisell yung ibang trader, so there's a tendency na medyo pababa na pababa yung price yan. So, unlike na kapag medyo buying, so it means na medyo tumataas yung presyo. So, papansin natin dito, so sa day candle, yung chart natin sa volume is mas marami yung buying, pero mapapansin natin dito yung graph na na-form na naman is mas marami naman nagba-buy. Pero sa day candle natin is selling yung graph na na-form. Ibig means mas marami yung nag-sell ng position. So it means sa mga graph na nabuo dito, guys, either dito, so mailan ng number of trades dyan na nangyari. So mapapansin nyo yung price, so medyo doji ang nangyayari. So long lodge doji nangyayari. So it means na medyo dito kaunti yung marami yung trader, so either dalawa o tatlo, so may isa or dalawang seller dyan. Pero dito, guys, so medyo yung price nya, movement ng price kasi, guys, na mapapansin natin yung body ng candle medyo malaki na form. It means na mas malaki yung mas maraming trader ang naglaro sa part na to, sa graph ng candle na to. And unlike dito, so medyo kumbaga at sa part nito doji, so it means na yung price dyan, guys, na either na mas marami yung ilan yung nagsisell compare sa kumbaga mas marami yung nagbabay. So yun natin masasabi niyan, guys, dito sa ating nickel. So there's a possibility na magkaroon nga ng tinatawag na pagbaba ulit ng presyo or pagkaroon ng movement, medyo weaken yung trend niya. So it means medyo bababa ng konti. So ito natin mapapansin sa EDX. So now, so so medyo sideways na yung mga galaw niya after niya na magkaroon ng higher low. Ito yung higher low masasabi natin na candle. So ito naman yung ating candle dito, price candle na kan. So yung resistance natin, so it means ito. Pero ngayon, guys, yung naging takbo ng candle, so after na magkaroon ng continuous ng narrowing is nag-hug at ito nga magka-cross below. So may tendency na kung magtuloy ito sa pag-cross below sa ating simple moving average, so sinaw, so may tendency na bumaba yung presyo at ngayong araw wala siyang volume, guys. So medyo marami yung buying, guys. So medyo 7.53 million. So yung ang kanyang required na volume na required volume niya ngayon is 38.94 million, pero yung nangyari lang is 7.53 million lang yung volume na pumasok na sa trades ngayon. So at ngayon mas marami yung buying. So alam naman natin nasa overbought na siya. So there's a possibility talaga na mas kuwan talaga yung buying dito or either na mas marami nagbabay. So kasi gawa nitong yung candle na to. So kahapon nagkaroon siya ng green. So I think na inisip na magkaroon ng reversal pero hindi nangyari ang reversal ngayon. At ngayon nag-hug na natuluyan itong ating price candle. So may indication na bumaba yan. So may net pouring buying tayo na 49.53k. So medyo maliit lang naman yan. So may 1.4 sa out of 7.3 million na volume. So may 1.4k na number of trades. So indication na marami yung nagbabay. So tingnan natin. So nga, mas marami yung buying, guys. So ngayon sa early pa lang, so mas malaki yung selling. So yung price candle, it means mas marami yung nagsisell na sa early pa lang. Then ito, yung mga candle dito, so hindi supported. So hindi na support yung ng price, guys, hindi rin na support yung ng volume. So ito, walang movement yung mga price dito. So yung volume, may movement, it means may bumibili. So maraming bumibili. So may ilan na nagbebenta. So it means ito lang yung volume na ito yung price candle na medyo marami yung number of trades na nangyari. Saka ito
So mapapansin natin yan, medyo marabaso candle, it means na yung price yan guys na nangyari, so medyo dito medyo huge. So 1150, so transaction sa 1150. So nga marami mga seller nga guys, so mga trader na nagbibitaw. So halos maliit lang yung mga no, may 1,000 pero halos yung sumasalo gayo. So halos nagko-cross trades lang, so call halos call yung buyer. So it means may sumasalo ng price nito or ng stock na to. So, sumunod guys. So, sinaw. So, yan guys. So, magtuloy yan guys na pagbaba ng presyo. Mas bumaba pa yan sa ating simple memory. So, it means magtuloy-tuloy yun ng pagbaba ng presyo. At yun nga, yung trend na na-form niya guys. So, yung ating ADX. So, medyo straighten yung, medyo, kumbaga, weak downtrend. Pa-downtrend yung then straight, yung medyo mataas yung chance na bumaba yung price. So, pagbaba weekend of price, then yung extreme trend na mapoform. So, yun ang ating mapapansin dito guys. So, sa part na to. So, dito, so medyo extreme na rin yung pagbaba nga niya. So, sumunod guys si SSP. So, SSP. So, medyo huge na naman. So, guys, yung sa SSP, so, kung nagto-trade kayo sa stock na to guys, so, medyo, kita nyo naman ngayon, so, medyo huge na naman yung pagtaas niya at mayroong buying. So, guys, ang masasabi ko lang sa stock na to, so, ngayon, isa sa mga industrial manufacturing ng mga chipset ng mga technology yung ginagamit sa mga antena, sa mga cellphone, sa gawa ng yung mga gadget. So, ito yung ni SSP. Alam naman natin ngayon na nagkakana yung daw dito, nag-upgrade. So, possible yung tulad yan, si Semicon, di ba? So, Semicon is isa sa mga distributor ng tawag dito, ng antenna na gagamitin sa pag-upgrade ng 5G sa US. So, isa sa mga ka-tie-up ni Semicon dito sa Pilipinas si Sinaw. So, at possibility na isa sa mga source na magkakaroon ng itong chipset na to, mga gadget na gagamitin na para i-export or i-import sa ibang bansa, sa US na nag-upgrade ng mga or kahit dito sa Pilipinas guys na yun nga, yung mga dito. So, itong si Semicon. So, si Semicon is IMA. So, ilan lang yan sa mga kumbaga gumagawa ng mga conductor or mga chipset sa mga gadget na ginagamit. So, at ang movement nitong si SSP guys, so kadalasan napapansin ko to kasi halos lahat ng trade ko is nanggaling dito kay SSP. So, napapansin ko dito sa either na magkaroon siya ng last week or first week of the month or last week of the month siya nagkakaroon ng tinatawag na pagtaas ng price. Then after na doon guys, so doon natin makikita na naman magkakaroon siya naman ng pag-downtrend. So dito, medyo itong marabuso candle niya, either na masundan to ng pagtaas bukas, so baka masundan pa yan. So, pero in the last remaining guys, so magiging close niya, mas mababa dito sa closing niya ngayon araw. So, yun ating masabi dito kay SSP. So, sa 5 minutes candle, so, yun nga. So, medyo nakahag na yun, guys. So, yun sinasabi ko. So, medyo extreme lang yung kanya. Huge lang yung opening niya. So, maraming buying dito. Then, may nag-take profit na nga dito sa part na to. So, I think na kung bumili ka dito, so, malaki na yung chances mo na mag-take profit na sa part na to. So, tumaas siya ng 0.10 ngayon. Then, so, net foreign buying niya. So, medyo 256k. So, medyo may lumabas na naman na foreign investment, so foreign investment natin. So kasi overbought na naman siya, So yun ang ating dito kay SP. So ito guys, so tingnan niyo guys. So once na nag-overbought siya, then another day so tataas yan, then so diyan, so yung closing niya bababa. So yun ang aking nakikita dito kay SSP guys. So mas maraming buying ngayon, it means maraming bumili. So may indication baka bukas is tumaas pa, pero tendency sa first hour ganun mangyayari. Ito, medyo extreme yung trend na nangyayari dito. So, extreme ang trend na pinorm niya. So, possible na medyo may pagtaas or either na may pagbaba na naman ito ng sa SSP. So, yung mapapansin yung ADX niya, so medyo dito, yung pagtaas then bababa ng biglaan. So, yun ating masabi dito kay SSP guys. So,
isang Marabuso candle. So, isang pag yan ang nakikita natin guys, so may indication na first hour ng movement niya is uptrend, then the remaining, so baka magkaroon na siya na nag-take profit. So, sa doon ang sinabi ko is Friday bukas. So, profit day, pero ngayon may early profit day na. So, kapag nag-continuous yung pag-down mamaya ng global market or ng US market, so may indication na baka bukas may continuous din yung pagbaba ng presyo ng ating mga stock dito. So, mapapansin natin dito, so karamihan ng stock is pababa. So, guys, yun lang ating masasabi guys, so sa ating pagre-review. So, nasa sa inyo kung ano yung magiging kumbaga ano yung basa nyo dito sa mga stock na gusto nyo. So, tulad ngayon, yung binigyan ko lang kayo ng ideya kung paano basahin yung technical dito sa kumbaga sa mga stock. So, may ideya na kayo sa technical. So, ngayon guys, ang kanyo lang is maghanap kung stock na gusto nyo, is tingnan nyo rin kung may fundamentals na lumabas siya. So, kung may maganda siyang fundamentals, so may tendency na maganda yung takbo ng isang company. So, o yung isang stock na sa stock market. Pero kung wala siyang fundamental, so magbabase talaga tayo sa technical movement niya. So guys, kasi either na baka magkaroon siya ng report na mangyayari. So, yun, kaya medyo yung mga movement niya is medyo huge. So, guys, hanggang doon lang lamang at maraming salamat sa inyo.